Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong abang lingkod, Bishop Sherwin Serrano. At malaya po tayong mag-aaral ng mabuting balita. San man po kayo naroon, nawa ay datnang kayo ng salita ng Diyos na nasa mabuting kalagayan. At mula po rito sa Pilipinas, ay bumabati po ako sa inyong lahat. Lalo na po sa mga Filipino community na nandyan sa Amerika, nandyan sa Canada, sa Europe, at sa Japan. Binabati natin ang ating mga kaibigan dyan. At binabati natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Middle East. Salamat at dito sa Asia, at dito sa Pilipinas, sa Singapore, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At patuloy po tayo sa pag-aaral ng mabuting balita. Live po tayo ngayon mula po dito sa Pilipinas, sa Quezon City. So sa mga nakikinig at nanonood po ngayon, ay magpadala po kayo ng inyong mga tanong, ng inyong mga prayer requests. At mamaya ay ating pong bibigyan ng pansin ang inyong mga kahilingang panalangin. At sa mga kaibigan natin dyan, sa lahat ng mga pastor, mga manggagawa, mga bishop at mga evangelist, mga reverend at mga nangangaral, mga preacher ng Word of God. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, at binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid. Saan man kayo naroon, ang mga kapatid po natin sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church. Ano po? So, binabati po natin at ang lahat ng ating mga kapatid na patuloy tayong maging masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mga kaharapin sa buhay na ito, ay lagi po tayo na magpakatatag, magpakatibay, at huwag po tayong panghinaan ng loob. Kaya ngayong gabi ay mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, may kinalaman sa mga pangyayari sa mga huling araw. At nababatid natin na ang mga huling araw ay palapit na ng palapit. Halos lahat na ng mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon ay nagaganap na. Kaya alam natin mga minamahal, bagamat walang nakatitiyak ng araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Subalit ang mga palatandaan ay ipinapakita na sa mga huling araw na ito. Kaya nga marapat lamang na sundin natin ang payo ng Biblia na ang sabi, mas maiging pag-aralan ang wakas kaysa ang pasimula. Kaya ngayong gabing ito ay kung meron po kayong Biblia, tatalakay po tayo ng malalaman, may kinalaman po sa mga huling araw o sa end time. So sa mga nakikinig po ngayon ay nawa ay meron po kayong Biblia sa inyong tabi at tayo ay mag-aaral ng mabuting balita. Pagkat mahalaga mga minamahal ang ating pag-uusapan ngayong gabi sapagkat marami ng mga palatandaan. Marami na tayong mga nakikita na mga ebidensya. Marami na tayong mga nakikitang mga iba't ibang mga pangyayari. Kaya today, we will discuss today about the end time prophecy. Ang mga huling araw na mga propesiya na magaganap at tiyak na magaganap sapagkat ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya natitiyak po natin mga minamahal, kapag ka ang Biblia ang nagsabi, ito po ay accurate. Ito po ay walang dagdag, ito ay walang bawas. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Sa mga nakaraang pagtalakay ay tinalakay natin ang about sa katotohanan ng Biblia. Paano natin masisiguro na ang Biblia ay totoo? Ito po ay napatunayan na natin sa pamamagitan ng mga nakaraan nating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos o ang Biblia. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalaga na tiyakin natin bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, ang mga susunod na mga pangyayari, magaganap at magaganap
sapagkat ito'y tiniyak na magaganap. Ito'y mangyayari, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Sapagkat ang mga end time na binabanggit sa Biblia ay meron pong mga propesiya. Ito ay tinitiyak ng salita ng Diyos na magaganap. Kaya ang pag-aaralan natin, mga minamahal, ay end time prophecy o mga propesiya sa magaganap sa mga huling araw. Kaya nga, mga minamahal, mainam na ito ay ating matiyak sapagkat ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ano po ang binabanggit ng banal na kasulatan? So kung meron kayong Biblia, tignan natin ang ating Biblia sa Mateo 24:3. Ganito ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ano ang tanda ng mga huling araw o ang katapusan ng panahon? Inilalarawan ng Biblia ang mga pangyayaring kalagayan at ang mga pag-uugali ng magiging tanda ng katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay o katapusan ng mundo. Kaya sa Mateo ay mababasa natin na ang Panginoon ay palihim na itinanong ng kanyang mga alagad kung kailan mangyayari ang mga bagay na yan. Kaya sinasabi ng Biblia dito po sa panahong ito na mga huling wakas ay sa ikalawang Timoteo, di ba, sa 3, ang taang mga huling araw, at sa Daniel chapter 8 verse 19. Ang mga mangyayari sa mga huling araw. Sabi nga ng Biblia, ang tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, mayabang, walang pagpapagalang sa kanilang mga magulang. Kaya ito ay binabanggit na, mga minamahal, ng salita ng Diyos. Bago pa man mangyari ang mga bagay na ito, ay malayo ng pinatiuna na ng salita ng Diyos ang mga mangyayari sa mga huling araw, mga minamahal na kapatid. Ano po ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid? Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita. Mga pangyayaring nagaganap na sa mga huling araw. Opo, ito ang mga bagay na inihula na mangyayaring sabay-sabay na magaganap ang tanda. Ano ito, mga minamahal na kapatid? Opo, ito ay ang tanda na magaganap sa mga huling araw. Diba? Sa Lucas chapter 21 verse 7, makikita natin na pasama na ng pasama at ang ito ang mga kalagayan ng mundo ay ipinapakita sa atin, mga minamahal, na ang mga pangyayari ay malapit ng maganap at ito ay nagaganap na. Kaya ito ay binabanggit ng banal na kasulatan. Ano po ang binabanggit ng banal na kasulatan, di ba? Ang paglalaban ng bansa laban sa bansa. Ready for war. Marami na pong mga nakaamba na mga digmaang mga pangyayari. Kaya nga ang tao ay hindi maiiwasan. Anong sabi ng Biblia? Sa Mateo 24:7, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Jesus, sinihula ni Jesus, na maglalaban ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Hindi po ba ito ay nangyayari na sa panahon natin ngayon? Nakita natin ang paglalaban ng Russia at ng Ukraine, paglalaban ng Israel at ng Hamas at ng mga karatig bansa ng Israel. Sapagkat ito ay sinabi na ng Biblia, mga minamahal, na maglalaban ng bansa laban sa bansa. Sinabi na ng Biblia sa Mateo 24:7 na maglalaban ang bansa laban sa bansa. At binanggit din po yan, mga minamahal, sa Apocalypse chapter 6 verse 4. Yung mga ngabayo na kumakatawan o lumalarawan sa digmaan na mag-aalis ng kapayapaan, di ba? Meron ngang sinasabing mga 4 horses, di ba? Opo, ito ay iniuhula na ng banal na kasulatan, yung kabayong pula. Ano ang dala nito? Ang dala nito ay digmaan.
duguan. Kaya mga minamahal na kapatid, bago pa man mangyari ang lahat ng bagay na ito, ay sinasabi na ng Biblia. At alam naman natin, mga minamahal na kapatid, kapag ka merong digmaan, kapag ka merong kaguluhan, ano ang susunod na nangyayari? Hindi po ba kasalatan ng mga pagkain? Kakulangan ng mga pagkain? Kaya anong sinasabi? Ano ang mangyayari? Pagkatapos ng digmaan, mga minamahal, papasok po tayo dyan sa taggutom. Di ba? Pero ito po ay binabanggit na ng Biblia sa Mateo 24:7. Inihula ni Jesus, sinabi ni Jesus, magkakaroon ng taggutom. Opo, sinabi rin sa Isaias, no? Sinabi rin sa Apokalipsis. Ano ang sabi sa Apokalipsis, mga minamahal? Dahil nga sa mga nangyayaring kaguluhan, ito ay yung maputlang kabayo ay magdadala ng taggutom. Magdadala sa Apokalipsis chapter 6 verse 5 and 6. Kaya nga, mga minamahal, alam naman natin na kapag ka merong kaguluhan, pag merong mga nangyayaring mga digmaan, ang susunod po dyan ay kasalatan sa pagkain. Ang susunod po dyan ay malawakang taggutom, na ang tao ay mararanasan ang kagutuman. Bunga ng Bunga ng hindi pagkakaunawaan ng tao. Kaya kinakapos sa pagkain, sapagkat hindi nagkakaunawaan ang mga lider ng bansa. Merong pagtatalo-talo, merong pagkabahabahagi, merong gera. Kaya kailanman, mga kaibigan, walang nangyayari, walang nananalo dyan sa gera. Talo ang tao, lalo na ang mga gumagawa ng mga nuklear, gumagawa ng mga pampasabog, gumagawa ng iba't ibang mga missile, tiyak po yan. Yan po ang wawasak sa mundo. Kagaya ng ginagawa ng iba't ibang bansa. Nagtetest sila ng kanilang nuklear sa dagat. Mapipinsala ang dagat niyan. Opo. Kaya anong sinabi ng Biblia? Nagaganap at patuloy na magaganap. At halos nakita na natin ang lahat ng mga palatandaan. Naglalaban ang bansa, nagkakaroon ng taggutom. Ano pa ang sinasabi ng Biblia na mangyayari kapag ang tao ay hindi lumapit sa Panginoon, may binabanggit ang Biblia. Anong binabanggit ng Biblia na mangyayari, mga minamahal? Tuloy natin ang basa sa Mateo 24:7 at sa Lucas chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng mga malalakas, matitinding mga lindol ang tiyak na magaganap, mga minamahal. At ito ay hindi mapipigilan ng tao sapagkat ito ay binabanggit ng banal na kasulatan. Anong sabi ng Biblia? Ang malalakas na lindol sa buong mundo ay magiging dahilan ng pagdurusa at kamatayan ng maraming tao na hindi pa nararanasan noon. At halos lahat ng bansa ay dumadanas ng mga lindol. Halos lahat, karaniwan, pagka napipinsala ng lindol, marami ang namamatay. Marami ang mga natatabunan. Marami ang talagang nawawala ng kabuhayan. At ang matindi niyan ay nawawala ng buhay. Sapagkat marami ang namamatay kapag merong mga malalakas na lindol. Ito lang ay nagpapatunay, mga minamahal, na hindi maaasahan ng tao. Ano man ang kanyang katalinuhan, ano man ang kanyang narating, ano man ang kanyang naisabuhay na ito. Tinitiyak ng salita ng Diyos. Lahat ng bagay na ito ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya may binabanggit na ang Biblia. Kaya hindi na natin kailangan pagtakhan ang mga nangyayari sa mga huling araw na ito. Bakit? Pinatiunan na ng Biblia. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin ninyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. At ang di malirit na kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya, mga minamahal, meron na pong propesiya na mangyayari ang lahat ng bagay na yan. Maglalaban ang bansa, laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Ito ay pinatiuna na
ng salita ng Panginoon. So ano pang mangyayari, mga minamahal? Bukod sa maglalaban ng bansa, laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. May binabanggit ang Biblia. Magkakaroon ng pandemya. O darating ang salot. O ano tong salot na ito? Ito yung mga sakit kagaya ng COVID-19. Kaya binanggit na sa Biblia ang mga darating na salot o karamdaman. Ano po? Ito ay binabanggit na ng banal na kasulatan. Kaya mababasa natin yan sa Lucas chapter 21 verse 11. Ano po? Na nakapangingilabot na sakit. Ano ba yung nakapangingilabot? Hindi ba marami ang namatay? Marami ang napinsala nitong COVID-19? At halos hindi makakilos ang buong sambayanan? Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa pambuong pandaigdigan. Sapagkat ito ay pandemya na lumalaganap. At halos hindi na ibinuburo lang tao. Kapag ka napatunayan ka na ikaw ay may COVID, ay talagang ikaw ay i-cremate na lamang. Iuwi ka na lamang sa pamilya mo na abo na. Ni hindi ka mahawakan, ni hindi ka makita. Ganyan ang nakapangingilabot na sakit na ito na COVID-19. Ngunit pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ni Kristo, sa mundong ito, dadanas kayo ng pagkapigatian. Dadanas kayo ng pagdurusa. Ngunit sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya anong paanyaya sa atin palagi ng salitan? Lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan at nagugulmihanan at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ito ang tiniyak sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, bagamat nakikita natin ang mga pangyayari sa huling araw na ito, laging pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Ano pang mga pinapakitang mga pangyayari sa mga huling araw na ito, mga minamahal? Sabi ng Biblia, magkakaroon ng krimen. Ito, napakaraming mga krimen. Totoong may mga nangyayari ng krimen noon pa man. Pero sinabi ni Jesus, magkakaroon ng iba't ibang ang mga tao. Bakit? Ang sabi sa Mateo sa kapitulo 24 sa talatang 12, lalaganap ang kasamaan. Yung mga pagpatay, krimen, pang-hold up, pang-snatch, kidnapping, maraming mga nasisira ang buhay dahil sa droga o sa alak at iba't ibang mga krimen, mga pagpatay, mga rape, at iba't ibang mga krimen na ginagawa ng tao para magkaman lamang ng pera. Yung mga robbery at iba't ibang mga pagnanakaw, akyat bahay gang. Napakarami po ngayon, kahit na yung mga scammer, kahit yung mga budol-budol, di ba? Ito ay pati una na binabanggit sa banal na kasulatan. Bakit ang sabi sa Mateo 24:12? Lalaganap ang kasamaan. Kaya may pangangaral ng mabuting balita upang ang tao, sabi nga sa Romans chapter 12, verse 12, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, mag-iba na kayo ng landas. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, tunay nga, do not love this world or anything in this world. If you love this world, the love of the Father is not with you. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalaga na ang tao ay hindi mapadaig sa mga suliranin ng buhay na ito sapagkat lalaganap ang kasamaan. Ang sabi ng Biblia, di ba? Kaya ngayon, mag-ingat ka. Kahit nasa loob ka na ng bahay mo, kahit nasa loob ka ng sasakyan, maraming mga karnaper. Marami ang mga pinapatay, no? Sapagkat makuha lang ng tao ang kanyang naisin sa buhay na ito. Subalit hindi nakatakataka ito, mga minamahal, sapagkat ito'y pinatiuna na ng salita ng Diyos na magaganap. Ano ang dapat nating gawin upang tayo ay makaiwas sa mga bagay na ito? Mga minamahal, ibalik natin ang ating paniniwala at pananalig sa Diyos. Sapagkat walang ibang magagawa ang tao kung hindi ang lumapit sa Diyos. Sapagkat kung ang hahayaan lang ng tao ang Diyos, ay walang mangyayari sa tao.
sapagkat ang tao ay walang katutubong pag-ibig. Subalit, kaya na parito ang Kristo, ang Panginoon. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Jesus shall not perish, but have an everlasting. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon mahalin mo ang iyong kapatid. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pakanin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang mga umuusig sa iyo. Kaya itong mga nangyayari sa mga huling araw, mga minamahal na kapatid, this is a wake-up call na lalo tayong tumakbo at manalangin sa ating Panginoon. Bakit? Ano pang mga nakaamba? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid, no? May binabanggit ang banal na kasulatan. Opo, anong sabi ng salita na? Ipapahamak ang lupa, inihula. Sa Apocalypse 11 verse 10, na ipapahamak ng tao ang lupa bukod sa pagiging sakib, marahas, literal na ipapahamak. Bakit? Paano ipapahamak ng tao? Di ba? Pagka gumagawa tayo ng nuklear, ipapahamak ng tao ang lupa bukod sa pagiging sakib, literal na ipapahamak, sinisira ng mga tao ang lupa, di ba? Hindi lamang ang lupa, kahit ang dagat Mga nagdidinamita, nanguhuli ng dano. Nagte-testing ng nuclear sa dagat, no? Yung isang bansa diyan nagte-testing ng kanilang mga nuclear saan nila tinetesting? Hindi ba sa dagat? Alam nyo na kung anong bansa yan. Opo, hindi ba napapahamak ang kalikasan? Nasisira ang kalikasan. Tayo ang ginawa ng Diyos na tagapamahala. Kaya mauubos ang pagkain. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang mga pandemya, iba't ibang mga salot. Sapagkat kapag ang tao ay patuloy na gumagawa ng ikapapahamak, yung mga nuclear at iba't ibang mga armas na ginagawa ng tao. Mga minamahal. Kaya marami iba na ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Anong mga nangyayari, mga minamahal? Diba? Dahil nga tayo nasa mga huling araw na, sabi ng Biblia, ito, pagsama ng pasama. Pasama ng pasama ang pag-uugali. Sabi sa ikalawang Timoteo 3:1-4, no? Na ang karamihan sa mga tao ay walang utang na loob, di tapat, ayaw makipagkasundo, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napopoot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki ang mga ugali. Di ba? Itong mga katangian ng tao sa mga huling araw na ito. Di ba? Kaya nga binabanggit ng Biblia Tuloy natin, no? Matigas ang ulo, ang mga ugali, ito ay alaala kaya palala ng palala, no? Ang mga nabubuhay ngayon sa mga huling araw. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, lalo na mga kabataan ngayon nakatutok na sa gadget, no? Halos hindi na nag-uusap. Kaya pala nagkukulong na ng kwarto dahil puro nasa dati ayaw natin palabasin ang ating anak. Ngayon naman nasa loob naman. Kaya lang dapat bantayan natin sila. Bakit? Hindi natin alam kung ano ang pinanonood ngayon sa mga social media. Alam mo, social media ngayon maraming mga kabalastugan Kaya dapat lamang ay magabayan natin ang ating mga anak sa tamang paraan. No po? Kaya binabanggit na ng Biblia ang mga mangyayari sa huling araw hindi lamang yan. Anong mangyayari pa sa mga huling araw na binabanggit ng Biblia, mga minamahal na kapatid, no? Ang sabi ng Biblia, ganito, hindi malapit sa isa't isa ang pamilya. Sabi ng Biblia sa ikalawang Timoteo 3, na walang likas na pagmamahal sa pamilya. Bakit? Kasi iba na po pagmamahal sa pamilya sa maging anak, no? Sapagkat anong nangyayari, mga minamahal, no? Walang likas na pagmamahal sa pamilya at may mga anak na magiging suwail sa magulang. Yan, napakarami po ngayon yan. Di ba? Kaya, ito ay binabanggit ng banal na kasulatan. Hindi lamang yung mga mangyayaring mga paglalaban ng bansa laban sa bansa, hindi lamang yung taggutom, hindi lamang yung mga salot o karamdaman o COVID-19, pati yung mga pag-uugali ng tao sa mga huling araw. Binabanggit ng banal na kasulatan na iba ang panahon na
kung kailan umaasenso, kung kailan nag-i-improve ang tao, doon naman nawawalan ng paniniwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga dapat lagi tayong mangagpasalamat sa ating Panginoon. Opo, ano pang mga nakikita natin na mga kaugalian ng tao? Ito, sabi ng binabanggit ng banal na kasulatan, ano ang mga nangyayari? Sabi ng Biblia sa Mateo 24:12, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Ang tinutukoy ni Jesus na pag-ibig ng mga tao sa Diyos, ganyan din ang sinasabi niya. Bakit manlalamig? Saan napupunta ang pag-ibig ng tao, mga minamahal na kapatid? Ang sabi rito, mga minamahal, na ang mga tao ay maibigin sa kaluguran, sa halip na maibigin sa Diyos. Di ba? So, anong inuuna ng tao? Kung paano siya makapanglalamang sa kanyang kapwa, kung paano siya makakaisa sa kanyang kapwa, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kapwa, hindi po yan. Kalooban ng Panginoon. Kaya kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya nga mga minamahal, binibigyan na tayo ng babala ng salita ng Diyos. Na lagi tayong umasa sa Panginoon. Huwag yung mga bagay na nakikita lamang natin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay mawawala, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano pa ang mangyayari sa mga huling araw? Sa mga nakikita natin sa mga nangyayari sa mga nangyayaring kaguluhan, nangyayaring taggutom, lindol, iba't ibang karamdaman, ang mga pag-uugali ng tao ay nag-iiba. Ito mga kaibigan ay niliwanag na ng Biblia, no? Baging ang huling araw, maraming magkukunwaring relihiyoso. Sinabi sa 2 Timoteo 3:5 na may mga taong magiging mukhang makadiyos, pero hindi naman sumusunod. Hindi naman sumusunod. Saan? Sa pamantayan ng Diyos. Kaya mahalaga mga minamahal, hindi lamang tayo kumikilala. Mahalaga na ang kumikilala ay sumusunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ang ibig ng Diyos, no? Sabi nga sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Maaaring sabihin ng ibang mga mangangaral, Panginoon, hindi ba sa pangalan mo ay nakapagpagaling kami? Sa pangalan mo, nakapagpalayas kami ng demonyo? Ito, mga sinasabi ng mga nagpapakilala sila raw ay great evangelist. Wala pong great evangelist. Tayo ay kasangkapan ng Panginoon. Hello! Anong sasabihin sa kanila ng Panginoon? Sa mga taong mapagpakunwari, mga mapagpanggap, hindi ko kayo nakikilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan, lumayas kayo. Di ba ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23? Kasi hindi natin madadaya ang Diyos Maaaring madaya natin ang tao. Pero ang Diyos kailanman ay hindi natin maaaring dayain. Sapagkat batid ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. Hindi mo pa sinasabi, alam na ng Panginoon. Kaya mga minamahal, ito yung mga nangyayari sa mga huling araw. Subalit meron tayong matututunang maganda at ituturo ng salita ng Diyos. Ano ito mga minamahal? Hindi lamang puro negative. Meron pong magandang pangyayari. Magkakaroon ng malinaw na pangunawa sa salita ng Diyos o sa Biblia. Opo, inihula sa aklat ni Daniel na ang panahong wakas maraming tao ang lalo pang matututo ng mga katotohanan sa Biblia kasama na ng tamang pagkaunawa. Hindi ba? Kaya matututo ang tao. Bakit? Tuloy natin, no? Maraming taong matututo sa Biblia kasama ng tamang pagkaunawa sa mga salita o sa hula na nasa banal na kasulatan. Sa Daniel chapter 2 verse 4, hindi ba mga minamahal? Kapag ka maalab ka, dinidili-dili mo ang kanyang salita, yung mga nangyayari alam mo na yung mangyayari, kaya hindi ka na natatakot Alam mo na maglalaban ng bansa laban sa bansa Alam mo na magkakaroon ng tagutom. Alam mo na nalilindo sa iba't ibang dako. Alam na natin na magkakaroon ng mga salot na karamdaman kagaya ng COVID-19.
at marami pang darating. Ngunit ano ang pangako ng Panginoon? Kung pangahawakan nating mainam ang kanyang salita, ang sabi niya, aking ililigtas ang mga tapat sa akin, aking iingatan ang mga taong ako ay kikilalanin. Kaya kapag kinilala mo ang Panginoon, tinanggap mo siya, sinampalatayanan mo siya, tiyak, ano ang mahalaga? Bukod sa mga nakikita nating mangyayari, meron mong magandang mangyayari. Ano ang sinasabi ng Biblia na magandang mangyayari bago dumating ang wakas ng lupa? Kinakailangan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kami rito sa KNL TV o sa Kingdom New Life TV Broadcasting ay naghahatid ng mabuting balita, at ang mabuting balita ay ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Kaya ang mabuting balitang ito ay dapat ipalaganap. Dapat ang salita ng Diyos ay ipalaganap. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Hindi ba ang sabi niya sa Mateo 24:14, ipapangaral ang kanyang salita sa buong kinapal, saka darating ang wakas. Kaya bago dumating ang wakas, nakikita na natin, binabanggit na ng Biblia, paglalaban ng bansa laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng iba't ibang karamdaman o salot na sakit, kagaya ng COVID-19. Binabanggit din sa Biblia, nalalaganap ang kaalaman. Subalit bago dumating ang wakas, kinakailangan ay maipangaral ang salita ng Diyos sa buong kinapal. Sa Mateo 24:14. That's why ang sabi doon, and this gospel of the kingdom shall be preached unto the whole world. Opo. Pero ano ang gagawin ng tao kahit na marami ng mga babala na binabanggit ang salita ng Diyos? Marami pa rin, mga minamahal, marami ang magwawalang bahala, tutuyain, hindi paniniwalaan ang kanyang salita. Kaya nga mahalaga, mga minamahal, ating sundin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga na hinihula ng ating Panginoon, babaliwalain ang karamihan. Napakaraming ebidensya, no? Hindi nila pahahalagahan. Binabanggit niya sa Marcos 24:37 hanggang 39 sa ikalawang Pedro. Kaya marami mga mapapahamak Hindi inuunawa, hindi iniintindi. Winawalang baliwala ang mga nakasulat sa Biblia. Sapagkat narito sa Biblia ang mga mangyayari at ang mga mangyayari pa tiniyak ng banal na kasulatan na ito ay magaganap. Ito ay totoo. Ito ay magaganap sa mga nananalig sa ating Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kaya bakit sinasabi ng salita ng Panginoon? No po? Sabi nga lahat ng sasalita ng Panginoon ay natutupad. No po? Ito ay mangyayari. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, lahat ng mga nakasulat sa Biblia, lahat ng hula ay matutupad. Sinabi ni Jesus na sa huling araw na ito, kung sabay-sabay matutupad po ang salita ng Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sabi nga sa binasa natin, matutupad ang lahat ng hula, hindi lang ang ilan o ang karamihan. Lahat ng sinasabi ng Biblia, tinitiyak ng salita ng Diyos. Ito'y mangyayari, ito'y magaganap, sapagkat isang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ano yan? Ay ang magsinungaling. Kaya mga nakikita nating mga pangyayari sa mga huling araw na ito, mga nakikita nating mga ebidensya, mga nakikita nating mga propesiya, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag, huwag kayong magtaka sa mga bagay na yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa halip ay dasalin natin sa Diyos at ang di malira na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Sa wakas dapat maging laman ng ating mga puso ay ang mga bagay na totoo, kaibig-ibig, kaakit-akit, isagawa natin ang lahat ng ating natutunan, ang sabi ng salita ng Diyos. At ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag nakita natin ang mga bagay na ito, meron pong sinasabi ang salita ng Panginoon. Pagka nakita nyo ang mga bagay na yan, anong sabi ng salita
ng Panginoon. Kapag ka nakita natin ang mga bagay na yan. Ganito ang sabi ng Biblia. Pakinggan natin sa Luke chapter 21 verse 28. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, opo, sabi ng salita ng Diyos, tumayo kayo, tumindig kayo, sapagkat malapit na ang kanyang pagliligtas. Kaya kapag ka nakita natin, mga minamahal, na naglalaban ng bansa laban sa bansa, yan ay nakikita na natin sa Israel at dyan sa Middle East, may gera dyan. Nakikita na natin ang gera sa Russia at sa Ukraine. Maging ang mga banta ng gera between Taiwan at China at iba't ibang mga kampihan ng bansa. Ay ang sabi ng salita ng Diyos, kapag nagsimula ng mangyari yan, yang mga kaguluhan, yang mga taggutom, yang mga tsunami, yang iba't ibang mga pangyayari sa buhay ng tao, ano ang pinaalala sa atin ng salita ng Diyos? Tumingala kayo, tumindig kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas. Hallelujah! Amen! Sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi natatakot sa mga mangyayari sa huling araw. Sapagkat may pangako ang Diyos. Ano ang pangako niya? Do not let your heart be troubled. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin, manalig kayo sa Ama, at manalig din naman sa iyo, sa akin, sa bahay ng aking Ama, ay maraming mansyon na matutuluyan. Hallelujah. Kung paano iniligtas ng Diyos si Moises at ang kanyang mga angkan, kung paano naligtas ang panahon ni Noah laban sa baha, kung paano naligtas si Meshach, Shadrach at Abednego, kung paano naligtas si Daniel laban sa gutom na leon, mga minamahal. Tinitiyak ni Jesus, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya nga, ang mga palatandaan sa end time, ang mga palatandaan na ipinakikita ng Biblia. Sabi ng Panginoon sa Mateo 6:24 hanggang 34, hallelujah, huwag kayong mabalisa sa anumang inyong kakanin, sa anumang inyong iinumin, sa anumang inyong daramtin, ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi ba't mas mahalaga ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo ang ibon, hindi sila nagtatanim, ni naghahabi man. Gayunmay, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Gaano pa kaya tayo na mga nilikha ng Diyos? Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, gano'n na lamang ang inggit sa atin ng demonyo. Bakit, mga minamahal? Bakit gano'n na lamang ang inggit niya sa atin? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, iniibig niya tayo . Kaya gano'n na lamang kung bakit ganoon kasiloso ang dyablo. Ayaw niya, no? Sabi niya nga ano ang tao, bakit mo pinapahalagahan? Kasi mahalaga tayo sa Diyos . Alam niyo kung bakit, mga minamahal na kapatid? Kasi kalarawan tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, tunay nga, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mangamba, sapagkat ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Diba, mga minamahal? Mas mapagkakatiwalaan natin ang pangako ni Lord. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, tunay. Nasabi ng Panginoon, do not worry about anything. Sapagkat sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mga minamahal na kapatid, pagtiwalaan natin ang Panginoon, sapagkat siya ang higit na nakakaalam para sa ating ikabubuti. Sabi ng Panginoon, hallelujah, trust in the Lord with all your heart, and lean unto your own understanding, in all your ways acknowledge Oh Diyos,
maging ang pinakamainam kong awit ay ang awit sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na malulong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawit sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na iluloy kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Muli po mga minamahal na kapatid sa Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programa na KNL TV Broadcasting o ang Kingdom New Life TV. Tayo po ay sumasayang papawid araw-araw po, tuwing umaga at tuwing gabi. At salamat po sa inyo pong mga pagtulong at maging sa inyong maging bahagi ng ating gawain. Kung nais po ninyo na kayo ay mapagpala at maging pagpapala, ay nandyan po sa inyong TV screen. Ano po? Kung meron po kayong mga gustong itulong sa ating mission sa pagpapalaganap ng mabuting balita, nariyan po ang ating GCash number. Nandyan po ang 0995-7744-985. Ulitin ko po ang ating GCash number. 0995-7744-985. Pagpalain po kayo ng Panginoon, naway sumagatin lahat, sumagana ka sa lahat ng bagay. Tandaan mo kapatid, huwag kang matakot sa huling araw. Magtiwala ka kay Jesus at tiyak, hallelujah, hindi ka niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat tayo, bagamat ang mundong ito ay magulo, tayo ay malayang-malaya na. Sapagkat ang nakay Kristo, malaya na sa sistema ng mundong ito. Malaya na sa karamdaman, malaya na sa sakit, at malaya na sa problema, sapagkat ibigay natin sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama, at naway magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na pagbo-broadcast.
Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano, pansamantala tayong nagpapaalam. At magandang gabi, malaya ka na kapatid, malayang malaya. Amen.